Gramang Balik Hebrew, uban ni Brother Gilbert Menyoza. Kini ang 8, 1, 9, DXUM News and Public Affairs. Tandawang-sari, 8, 1, 9, DXUM. Atong oras alas 12:30. Maayong hapon at sa ganyan tanapang so hindi paminaw. Welcome to the Balik Hebrew program din sa DXUM Radio Kay 819 kHz sa oras alas 12:30. Ang tudalaw na sa amon Lunes ang tud sa adlaw sa Sabado kini si Mori Azaria Gilbert Menyoza Pacific Salawa, Engineer Julius Luzon, Radio Center Station Manager. Pagkatimbay kaning tanan 0929 311 3484. Mga kaigsunan, aduna kita conference kay Pagayon o Bapong Adlaw tungkol kay dinalian kini ang atong schedule kay wala na may lain pang bakante sa rason nga dunay sukot next week ug unya kita ipagayon nga morning and evening biraka. So doon kita conference ipagayon sa Purok 2 Mamakaw Kapalong Davao del Norte sa Jomar Lins function of Jomar Lins Resort and Function sa may Purok 2 Mamakaw Kapalong Davao del Norte. Okay, so upapong adlaw visita siyem sa oras alas 9 hangtod sa alas 3 sa hapon. Mas panako sa Jomar Lins Kapalong Davao del Norte, Purok 2 Mamakaw, alas 9 sa buntag hangtod sa alas 3 sa hapon. Dahil salamat, ugma po na siyang adlaw. Ugma po. Okay? Matag Merkules sa gabi, so karong gabi ito na kita online classes sa alas 7 o sa Sabado sa gabi. Sa alas 7 ang ato ang schedule. And then Lunes sa gabi magagisunan sa semana October 6. Wala naglaing Lunes. Opening sa Feast of Sukkot. Doon kita ibiraka ay Pagayon sa gabi, sa Lunes sa gabi. Actually, every night ni siya and also morning. Sa morning sa 5 sa buntag sayo, sulod sa 7 kadlaw. So magsugod siya sa Martes sa buntag sayo, pitsa 7, ug mahuman usab siya sa pitsa 14 sa buntag sayo, Lunes sa buntag sayo. Dan salamat mga kaigsunan. Kini siya ang maabot nato ng mga schedule. And then kay mo end man siya sa Lunes sa buntag sayo pagka Lunes sa gabi adunay ipahigayon nga Lunes sa gabi okay sa 14 or Lunes sa gabi or Martes sa gabi I should say ipahigayon nga Simkatora services ang pag celebrate na itong kay nag-refer ko o grabay can we celebrate Simkatora siya? Yes, why not? But in some other ways dili parehas sa pag-celebrate sa mga Jewish nga doon ay biraka o Tatora then puli-puli o basa sa prasya gamawang last chapter sa book of Deuteronomy and the first chapter of the book of Genesis dili in some other ways mag-rejoice o magpasilungog sa Torah o ang pagbasa sa last chapter of Deuteronomy and the reading of Genesis chapter 1. So that is connecting the last parasha, the parashat Sot Habiraka and the first part of Bereshit. Okay, dengan salamat. Okay, mo na intagayon nato sa Simchat Torah. Okay, magabasa kita magigsunan. Kagahapon natong gigisigutan ang ato ang pag-invest sa right investment ang mga salapi nga niya nato on that is to show kindness to others or tzedakah. Sa English it is charity, but in Hebrew it is more than charity because it is an act of righteousness. Okay,
let me read the book of Ezekiel 18 verses 20 and 21. Na usa sa mga butang nga ato ang himuon after sa tisuba. It says, only the person who sins shall die. A child shall not share the burden of a parent's guilt, nor shall a parent share the burden of the child's guilt. The righteousness of the righteous shall be accounted to them alone, and the wickedness of the wicked shall be accounted to them alone. So, makita nato mga kigsunan na walay proxy na sa mga punishment o reward. Kung dili ang matagusan nato, na we shall be held accountable sa tubangan ni Hashem. O besides, ang tulad nga ito makita, wala siya'y lain pang butang sarang makapasiguli sa taong nakasala. As mentioned in verse 21, moreover, if someone wicked repents of all the sins that were committed and keep all my laws, keep my Torah, and does what is just, do justice, and right, he shall live, and he shall not die. Yun sa mga verse at makita, mga kaigsunan, na nga si bisan kinsa na taong wicked, kung siya magtisuba, that is returning to Hashem, because in Hebrew that is Vehera Shaki Yashov, and the term Shob, that is the root word of Teshuvah, and Teshuvah is Teshuvah, that is to return to Hay, ang pagbalik kay Hashem, and that is Teshuvah. So ang tao, ano na siya direct access nato kay Hashem, because Hashem is approachable, accessible for all humanity, o walang kinahanglan o advocate, walang kinahanglan o mediator, unlike sa mga beliefs sa Christianity nga ang dugo mo ay nagpasaylo o ang dugo mo ay naghatag ka na tugtulay nga kita makaduol. Makigsunan, our teshuvah, our repentance will bring us back to Him. That's why it is called teshuvah, that is to return to He, or to return to Hashem, which is our source. Balikan na ito ang verse 20. Ang sala sa anak dili pwede nga pasanon sa amahan, o ang sala sa amahan dili pwede pasanon sa anak. Ang pagkamatarong sa anak kini diha makredit kaniya, merit niya, o ang pagkamatarong usab sa amahan kini credit kaniya. Dini nga bersikulo kita nato na ang tao dili pwede nga tubson sa ubang tao, dili pwede nga tubson nimo ang usa ka tao, magpakamatay ka para sa sala sa ubang tao. Mo na nga dili madawat based sa Torah and Tanakh ang concept sa Christianity nga ipatay daw si Jesus para in behalf sa mga makasasala. Mga kaigsunan, you cannot find it in the Tanakh nga dunay tao nga siya maoy patyon, siya maoy silutan alang-alang sa kasalanan sa iyahang silingan or sa iyahang isig katao. You cannot find it. Instead, sa verse 21, if a sinner, kung ang makasasala, in Hebrew, na Yashov, that is return, then perform the Torah, obey His mitzvot, then he shall be forgiven, he shall live and not die. So, makita nato mga kigsunan na ang ipakita ni Hashem, maong ato ang teshuvah, mao ato ang repentance. That is in book of Hosea chapter 14 verse 1 and 2. Now, return to me. Balik mo ka na ako.
and take words with you and say, forgive my all iniquities. Pagdala mo og mga pulong, punan ninyo ang iyong mga baba. Mayroon na mga kaigsunan nga sa mga Jewish concepts, doon ay gitawag og maksor for silikot and also for the feast of Yom Kippur or for the Day of Atonement. Sa Day of Atonement na ay maksor. Ano man ang maksor? Mao ang mupuno sa atong baba. Kumbaga, o baba sa mga Jewish. Umusab ang maksor sa silikot. Tungod kay inigduol na to kaniya, there must be confession of guilt. And then, secondly, admission of the transgression. Admission of sin. And thirdly, and that is forsaking them. Taslik. Casting them away. So, nagulat siya Shem nga, may itong confession. No, atong gisugid niya. No, ang mga kadautan, atong mga paglapas. And then, doon natin admittance na ako ning nahimo. Makita nato nga precedence. Sa diyang si Moshe Rabbeinu, nangayog pa sa ilo, sa pagsimba og baka, at sa gingon ni Moshe Rabbeinu, forgive your people from the worship of the golden calf. Makita nato ang sugid with admittance na ang sala sa pagsimba og baka, no, kini siya abomination sa tumbangan ni Hashem. Kini siya usa ka forbidden nga mga mobs. O kini gi-admit ni Moshe Rabbeinu sa iyang confession. Kumbaga, imong gi-admit nga kini siya sala ni sumala sa imong gisulti, sumala sa imong pulong. Kini siya usa ka forbidden nga mga action, usa ka forbidden moves. May hinungdan nga nangay ko pasaylo kanimo. Ako confess kanimo nini nga mga butang, og ako admit nga kini siya usa ka dakong sala, and then I resolve to forsake them. Og ako awakli ni ini, likay na ni ini, og dili na nako himuon pa pag-usap. Una na ang gihulat sa atong Creator, and that's why I said, bring words with you, take words with you. Pagdala mo og mga puna ang inyong baba. In Tehillim we can find, this is a prayer of the psalmist. Hashem tifatay tiftak abri akong mga baba, ha? Ug puna sa imong mapulong. Open my lips and I will declare your praise. So, nagkinahanglan siya og mga pulong nga dili ingon nga eloquent words sama sa usa ka magbabalak, kundili ang atong tingog mismo. In Hebrew, that is kole, my voice, your own voice. He wants to hear your voice. Gusto siyang makadungog sa imuhang pagbangutan, pag-agulo, pagdangoy-ngoy. Gusto niyang madunggan ang imuhang tingog mismo. So, in ana siya. And that's what King David did to Hashem. You hear my voice. That is
holy in Hebrew. And mao kini ang nakapasungkit sa gitawag o attributes of mercy and attributes of kindness gagikan ni Hashem. Mao kini ang iyahang gipangita sa tao, mga tao nga diin ang ilahang mga baba kini gipuno sa mga pag-agulo, mga pagdangoy-ngoy, mga pagpangutan. Mao giulat niya sa katao. Wala siya sumala ni King David, dili man gyud ang mga sacrifice sa baka nga maoy ang imong gipangita, kundi ang amo amang mga bunga sa among mga papa. As mentioned in the Hosea 14 verse 2, to offer praise by our lips for the bulls. That means, instead nga baka, it is the fruit of the lips, ang bunga sa tuang mga ngabil. Iyon na ang iyahang ipangita sa katao. Iyon na ang iyang ipangita nimo. Iyon na ang iyang ipangita nako. Sa mga kigsunan ko, minungdan kayo nga mo align ta sa mga siyang kabubuton. Okay. The second thing nga ito ang hatagan o pagtagad sa Ezekiel 37 verse 21. Mao ang iyang gisulti na it says, and if the wicked shall return to Hashem, Yashub, and were committed and keep all my Torah, no? Asher Asa Vishamiru it Kul Kokotai, all my ordinances, o maasimisfat o chidaka hayo yi loyamut, and he shall live hayul yikayi loyamot, and he shall live and not die, og siya mabuhi og dili mamatay. So ang tao nga diin nagatkeep sa iyahang Torah. Dali mo tanan ako mugod kay akong sala na elder daw kayong sala. Well, mo tanan ka unsa imong buhaton meron pa ko sa ka-story midol siya sa karabay, I will do anything just to gain forgiveness. Well, ang tawta na unsa nang I will do everything. Unsa man na himuon ni mo tanan, that is performing the mitzvot with intention while you are still alive. Imong himuon ang iyahang commands, ang iyang mga sugo, especially for humanity. Ang iyang sugo para sa tao, himuon nimo samtang buhi ka pa, no? Samtang buhi pa, performing the mitzvot to the utmost while you are still alive. Kadiin sa imong remaining days of your life, your focus now is your nishama, the elevation of your nishama, the advantage of your nishama, that everything is for the sake of the nishama. O tungod di ana mga kaigsunan, although naman tayo mga pahinahanglan, but our purpose of working and seeking for livelihood is that aron kita mahimong adunay suporta sa panginahanglan sa atong lawas to serve Hashem. Dunay ikasuporta alang sa atong needs
alam sa mga pangniyanglan for our service to Hashem. Sa atong pag-serve niya. Kumbaga, dili ni mo intensyon ang gusto ni mong himuon para lang madato ka o makwartahan ka. But you want to do it for the sake of Hashem. Alang-alang lamang kay Hashem. For the sake of the Torah. No? For the sake of the Torah. Therefore, mga kaigsunan, na minungdanon kayo nga, sayod ta. Na unsa ang angay nga buhaton, unsa ang angay nga himuon, no? Unsa ang angay nga himuon, aron lamang nga ato ang elevate ang atong manisya ba. Pinaagi sa pag-perform sa Torah ngayang gisugo ka nato. Basta mga kaigsunan, no? Ginanglanon nga ikaw nga diin nagtisyo ba kinahanglan nga dili ka magtapol. Tungod kay ang ato ang pag-perform sa iyang commands mo kini mo strengthen mo kini mo palig-on sa ato ang commitment to tisyo ba, sa ato ang commitment sa pag himo og tisyo ba. Kung makita ni Hashem na indeed there is change in us. You are not only correcting your past, you are not only correcting your wicked deeds, you are not only straightening the crooked ways, the crooked path, but you are also resolving to have a better future, to do something different for the future. Na dili na sama sa imong gihimo kaniadto. Dili na sama sa imong mga kanhi nga mga kagahapon. Okay, so ato makita na ang buot nga sabot sa Book of Ezekiel 18 verse 21. Mao nga kung atong i-perform ang iyang Torah, kung atong himuon o sa patag adlaw nato nga pagkinabuhi, no, atong gitagaan kini og importance, wala nato kini giwakli or gisalibay, instead atong gitagaan og kabugat nagigsunan kini mao'y makahatag nato og assurance nga diin ang ato ang matag usa ka kagalingon nga diin nagperform og tisyo ba, mapakita nato kay Hashem ang ato ang commitment, no, sa pag correct, no, sa ato kagahapon og sa paghimo sa mabutang ato ang angay himuon, no, as a result of our tisyo ba. Mo na mga kaigsunan ko nga minungdanon kaayo nga kita na samtang niata ni ini nga kinabuhi, samtang niata ni ini nga ulam haze. This is our chance, no? Mao kining atong mga chance nga diin ato ang mahimo ang mga butang, no, atong mahimo ang mga butang nga angay natong pagahimuon. So dapat, no, makabaluta mga kaigsunan na unsay atong buhaton after we do tisyo ba. What must we do? Unsay ba atong himuon human sa tisyo ba? Okay? So we need to perform Torah mitzvot. We need to perform the Torah commands. Mabita na sa kanta na magtuon sa iyang Torah paghuman sa tisyo ba, magtuaw sa tefela bagahimo og biraka o chidaka og mapasaylo ka og mabuhi ka og mabanhaw ka. Okay? So daghang salamat mga kaigsunan na nga diin ato ning tagaan og importance, tagaan nato ni siya og kumbaga dako kaayong
pagtagad nga diin humanta nagtisuba ang ato ang next nga move is to perform the Torah. Now that is performing biraka and then reading the Torah and then engage in community activity and then showing kindness to others, doing chidaka, maghatag og chidaka ngadto sa uban. Okay, so dagang salamat kaning tanan mga kaigsunan. Again, ako paibalo ug mapong adlaw do na kitay conference no nga itigayon diha sa Tibalog, no? Tibalog sa may Purukdos, Mamakaw, Kapalong, no? Kapalong si Kapalong, Davao del Norte, Kapalong sa may Jormalins Resort and Function. Okay, bapong adlaw alas 9 sa buntag sa alas 3 sa hapon. Okay, ang atong pag-open sa Sukot, no, ipagayon ka na siya sa Lunes sa gabi, doon na kita biraka, and then Martes sa buntag sa Yosa. And then, pagka sunod simana, ipagayon na sa nato ang Simkatora, doon na kita service, no, alang-alang sa Simkatora. Sa ngalan sa itong partner sa Picas Lawak, Engineer Julius Luzon, Ray Joseph Station Manager, ini si Mori Azaria Gilbert ninyo sa mag-iingli pa na Shalom Aleichem, Milita. Paminawa ang programang Balik Hebrew uban ni Brother Gilbert Menyoza.